Nangyari ang karanasang ito ni Papa noong kanyang ikalawang destino. Doon sa may Manila Post Office. Madalas daw ikwento ng mga kasamahan nitong gwardiya noon na may mga ligaw na kaluluwa o mga multo na siyang nakikita doon sa may palibot ng pinagtatrabahuhan nila. Mga multong nagpaparamdam, nagpapakita, nagbibigay kaba at kilabot na madalas doon sa malaki at malawak na gusali palaging namamataang gumagala ang mga ito, lalo na doon sa may mga madidilim na sulok na pinagtatawanan lamang niya ito dahil para sa kanya ang lahat ng mga ito ay kwento-kwento lamang, mga gasgas na istorya sa mga palabas, sa comics at sine. Pero hanggang sa isang gabi, tahimik na nagaronda ito, pasipol-sipol. Humuhuni pa ito ng kanyang mga kantang paborito na para daw sa kanya ay ito ang pinakapaborito niyang pagkakataon na trabaho. Tahimik, malaya kang makapag-iisip at makapagmumuni-muni. Pero hindi pa rin ito trabahong basta-basta at napakadali dahil nasa may tiyak na peligro ang buhay mo dahil ang lahat ng binabantayan mo ay nakasalalay sa iyo. Nang bigla itong natigilan dahil may natanaw siya na kung anumang biglang lumiko doon sa may bandang pakaliwa. Kung kaya ay agad niya itong sinundan. Hindi niya muna ito ginamitan ng dala niyang flashlight upang tahimik na masundan at para hindi ito kumaripas ng takbo kung kanyang maaabutan. Kaya lakad takbo na parang binubuhat pa niya ang kanyang mga paa. Na mabilis pa itong nagkukubli sa mga malaking pasilyo. At sa pagliko niya ay nakita nito sa may gilid ng isang malaking haliging bato ang kanyang kaninang nakita. Kung kaya, maingat, dahan-dahan, tahimik niya itong nilapitan upang hindi makalikha ng anumang ingay. At sa isip-isip niya na kapag nahuli niya ang kung sino mang itong pagala-gala sa may pribadong parte ng gusali ay tiyak na mapapahanga niya ang kanyang mga kasamang gwardiya. Dahil oo nga naman, kay bago-bago lamang niya at maipapakita niya na agad kung gaano siya kabisa sa trabahong ipinagkatiwala sa kanya. Pero nagkakamali siya sapagkat habang papalapit ito, nagtataka siya. Babae, isang babae ang kanyang nakikita. At napansin din ito ang kakaibang pananamit ng kasuotan niya. Mahaba, makaluma at kulay puti pa. Na dito ay napalingon pa siya sa may gawi ng malapit na teatro. Dahil iniisip niya na baka ang babaeng ito ay naliligaw lamang, nagbabaka sakaling makakita ng tao upang humingi ng tulong upang makabalik sa patutunguhan nito. Kaya niluwagan niya ang kanyang pag-iisip ng masama at dito ay marahan niyang nilapitan ang babaeng nakikita niya. Pero natigilan siya dahil biglang sumandal sa may konkretong pader ang babae at bigla itong nawala na parang bula. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito makapaniwala. Kung kaya ay bigla siyang napatakbo sa may kinatatayuan ng babaeng nakita nito. Dahil imposible at hindi ito maaari dahil sa may kinatatayuan kanina ng babae ay wala naman itong bintana
o pinto para biglang mawala ito. Na dito ay nangalisag na ang kanyang mga balahibo. Bigla siyang nakaramdam ng pandalamig at natutuyuan ang lalamunan nito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng sandali. Mabilis siyang kumaripas ng lakad-takbo patungo sa mga kasamahan nito. Pagkarating ay nagtataka namang sinulubong pa siya ng dalawang gwardyang sina Mang Lito at Mang Edgardo. Nag-aalalang nag-uusisa pa ang mga ito dahil bakas na bakas sa mukha niya ang takot sa itsura nito, na dahil sa labis na pagkataranta at naguguluhan sa kanyang nakita, ikinuwento niya ang lahat ng mga ito sa kanyang mga kasama. Pero pinagtawanan lamang siya ng kanyang mga kasamang gwardya. Naika pa ng dalawang matandang gwardya ay bakit ngayon ay habol hininga ito para sa kanyang pagkukwento, samantalang ikapa nga niya noon ay ang mga bagay na ganito ay likha lamang ng imahinasyon ng tao at hindi ito totoo. Mga kwentong naimbento lamang para gawing panglibangan at panakot sa mga tao. Kung kaya, kahit anong sabihin niya ngayon ay hindi matigil ang dalawang matanda sa kanilang pagtawa. Hindi dahil sa hindi ang mga ito naniniwala, kundi dahil sa hindi matigil na pangangatog ng kanyang tuhod. Oh, siya. Maupo ka na. Uminom ka muna ng tubig. Baka biglang mangisay ka dyan. Ay, Diyos ka naman, no? Dahil sa kwento mo hindi ko tuloy maiwasang maalala yung nangyari din sa akin noon, dito. Ay. Naika ni Mang Edgardo. Noon daw, minsan ay nagronda ito sa may malawak na halamanan. Nang bigla itong natigilan. Napapangiti pa ito dahil bihira niyang makita ang napakaganda at bilog na buwan na napapapikit pa nga daw ito habang naglalakad. Sinisimsim ang preskong simoy ng hangin. Pero bigla itong natigilan dahil may narinig itong sumitsit. Nasilundan pa ng matitinis na pagtawa. At nang aninagin niya ay bigla itong binalot ng matinding kilabot dahil sa kanyang nakikita. Bata. May mga batang nagkukubli sa may masukal na halaman ng tinitingnan niya. Oh! Bakit ka naman natakot, Mang Edgardo? Parang mga batang nantitrip lang naman pala yun eh. Masyado ka namang kabado kumpara sa nakita ko. Yun ang akala mo. Na yun pala. Kaya ito nakaramdam ng matinding kilabot ay dahil kahit na sabihing mga batang naglalaro lamang ang mga ito at siya ay sinusubukang takutin, ay hindi pa rin maaaring mangyari na ang mga mata ng mga batang ito ay nagliliwanag, tila kumikislap sa may dilim. Na mas nakadagdag pa ng nerbiyos nito ay nang makitang mabilis na tumawid doon sa may kabilang halamanan ang mga bata na parang ang kanilang sukat ay ilang buwan pa lamang. Tumatakbo ang mga ito na parang mga hayop. Gamit ang kamay at paa ay mabilis ang pagtakbo nila at halos ang puso nito ay huminto nang biglang sumulyap pa sa kanya ang isang nakakapangilabot na paslit at ito ay ngumiti kay Mang Edgardo. Lo? Oo nga no, Mang Edgardo, mukhang mas nakakapangilabot nga yung kwento mo. Ay sos, wala yan sa may kwento ko. Ako nga nun eh. Eto, pakinggan mo kwento ko ha. Pakinig kang mabuti. Sapagkat ika naman sa may kwento ng kanyang kasamang gwardya habang humahawi pa sa kanila para ibida na mas kakaiba ang kwentong naranasan niya. Dahil ika niya, isang gabi, kakatapos lamang daw kumain ni Mang Lito ng kanyang dalang baon nung gabing ito.
Tumayo ito upang itapon sa may basurahan ang mga tira-tirang pagkain nang malaglag pa ang dala nitong kutsara sa lupa. Dahan-dahan, ito ay pinulot niya. Pero, natigilan siya. Hindi muna ito tumayo. Nakikiramdam. Dahil, may naririnig itong tumatawa. Malalim, malaki, at dama niya ang pagtataasan ng kanyang mga balahibo. Pero hindi ito nagpadala sa takot. Nakiramdam muna ito at nagpapanggap doon sa may lupa ay may hinahanap. Ngunit hindi nga siya nagkakamali. May ibang tao sa paligid nito. Kung kaya mas tinalasan pa nito ang kanyang pagkilos. Marahan na tumindig at sinimulang lumakad. Pero muli ay may tumatawag sa kanya. Na dito siya ginapangan ng hindi maipaliwanag na kilabot dahil nang lingunin niya ang pinanggagalingan ng pagsitsit ay may napansin ito doon sa may itaas ng puno. Lalaki. May napakalaki, maitim na lalaking nakaupo doon sa may itaas ng malaki at matandang puno. Na tila umiilaw pa ang mga mata nito habang nakangiti kay Mang Lito. Dala ng pagkataranta, ibinato pa nga daw nito sa may itaas ng puno ang hawak nitong tinidor at kutsara. Na natatawa na lamang ito habang inaalala ang kanyang kwento. At doon ay napalingon pa ito sa may matandang puno. Pero Wala! Napakahina! Hindi nakakatakot! Wala! Lolo mo lang yata yung nagkukuyakoy sa may puno eh. Ito talaga si Lito. Ito. Hindi ko makakalimutan yung kwentong ito. Pakinggan nyo ha. Ito. sapagkat isang gabi. Tahimik ang gabing ito. Malalim na nag-iisip si Mang Edgardo habang nagronda. At nang maikot na nga daw niya ang nasasakupang bahagi ng gusali, ay nagpa siya na itong bumalik doon sa may pwesto niya. Pero, natigilan siya. Dahil, parang may naririnig itong biglang bumulong sa may likuran niya. Naalis tong hinugot agad dito ang tanga nitong matigas na pamalo at mabilis nagbukas ng ilaw upang pasadahan ng liwanag ang kanyang likuran. Pero, wala naman daw itong nakikita. Nasa isip-isip niya ay baka insekto lamang ito na biglang napadapo sa kanyang tenga. Kaya nakahinga ito ng maluwag habang natatawa at muling lumakad na. Subalit, habang papalapit na ito sa may abot tanaw na pwesto niya, ay may biglang bumulong muli sa may kabilang tenga niya. At binigkas pa ang pangalan niya. Halos napayuko pa ito, nawari umiilag, saka mabilis na iwinasiwas ang hawak na pamalo para patamaan sa may likuran ang kung anumang hindi nito nakikita. Pero wala naman siyang ibang nakikita. Habol hininga, kumakabog ang dibdib niya at nakakaramdam na nga ito ng kakaibang panlalamig. Subalit, dito sa pagkakataong ito na imbes siya ay matakot, unti-unti tila may kumurot sa puso niya na dito ay hindi niya maiwasang mapaluha. Mabigat at mabilis itong lumakad takbo patungo sa kanyang pwesto. Pero hindi na niya talaga nakayanan. Napasalampak na ito at tuluyan siyang napaiyak
doon sa may isang sulok. Dahil ang kanyang narinig kanina, pati na ang pangalan na binigkas sa kanya ng kung sino mang multo ay hindi lamang basta-basta. Dahil ang narinig niya kaninang pangalan ay ang palayaw niya. At ang tanging tumatawag lamang nito sa kanya ay ang yumao nitong mahal na ina. Na makaraang buwan lamang daw ay pumanaw ito sa piling niya. Hindi naman nakakatakot yan eh. Ito ang mas nakakatakot talaga. Pakinggan mo. Sus, arte-arte mo. Iyakin ka naman pala. Ito, pakinggan mo ha. Ika ni Mang Edgardo habang napasindi pa nga ito ng kanyang hawak na sigarilyo. Senyales na talagang matindi ang ibabahagi nitong kwento. Dahil isang gabi, habang nakikinig si Mang Edgardo noon ng isang drama sa may istasyon ng radyo, naisipan nitong manigarilyo. Sumaglit ito upang bumili ng sigarilyo doon sa may malapit. At sa kanyang pagbalik, habang lumalakad ito doon sa may dilim, ay hindi nito maiwasang makaramdam ng kakaiba. Pagtataasan ng kanyang mga balahibo. Naika niya ay baka nilalamig lamang ito dahil sa klimang may paparating pang bagyo. Subalit, habang lumalakad ito, unti-unti, dahan-dahan, siya ay natitigilan. Nagsisimula na siyang kabahan dahil may naririnig itong umuungol. Tila may tumatangis. Nawari pag-iyak na pilit na pinipigilan. Pero damang-dama mo ang nakakalunod na emosyon sa bawat pagpigil ng iyak na dinadala ng malamig na hangin sa kung saan. Napakatahimik ng paligid kaya para itong umaalingaw-ngaw. At minalas pa dahil nang kapain niya ang kanyang bewang ay naiwan pala nito ang kanyang ilaw. Di bale na. Kaya ko to, no? Kaya ko to. Hindi ako takot. Hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot. Hey, tabi-tabi po. Tabi-tabi. Kaya hawak ang matigas nitong pamalo ay maingat itong lumalakad. Dahan-dahan. Pero habang patuloy itong lumalakad ay papalakas naman ng papalakas ang kabog sa kanyang dibdib. Dahil ang kaninang naririnig niyang nakakapangilabot na pag-iyak ay tila papalakas na ng papalakas. Na ang ibig sabihin lamang nito kung sino man o anuman ang may likha ng pagtangis na ito, malamang ay papalapit na din ito sa kanya. Na kahit namamanhid na ang kanyang muka sa umaapaw na nerbiyos at kaba, pinilit pa rin niya ang lumakad. Pero sa ilang hakbang lamang ay natigilan siya. Dahil tila nasa likod lamang ng malaki at mahabang haligi ang siyang nagmamay-ari ng nakakapangilabot na pagtangis. Na napaantada pa ito ng pagkrus at paulit-ulit na bumubulong ng pagdarasal na matulungan siya nitong labanan ang kung anuman o sino mang kampo ng dyablo na nasa may paligid nito. Oh! Kala ko ba hindi ka natatakot? Pake mo. Habi ko ang magdasal eh. Walang pakialaman ng trip. Hindi. At dahan-dahan,
Inihanda niya ang kanyang sarili sa anumang maaaring mangyari. Itinaas na nito ang hawak niyang matigas na pamalo. Na plano niya ay kung anuman o sino man ang nasa likod ng solidong haliging ito, ay hahatawin niya talaga ito ng buong lakas at kakaripas ng pagtakbo. Kung kaya ay mas hinigpitan palalo ang pagkakahawak sa matigas niyang pamalo, na dito buong tapang pagkahakbang ni Mang Edgardo, buong lakas pagkasilip niya sa may sulok ay inundayan niya agad ito ng malakas na paghataw. Tapos ka na! Pero sabay pa silang nagkagulatan nang nasa may sulok na tumatangis na multo. Nagsusumigaw ang multo habang nakataas ang dalawang kamay, tila nagmamakaawa na ikapa. Ayaw pa daw nitong mamatay. At nang tuluyin niya itong maaninag, ay saka lamang niya nakilala. At ito pala ay ang kasama niyang gwardyang si Tolits! Tolits! Dito! Anong ginagawa mo dyan? Ha? Diyos mio ka naman, oh! Ako? Eto, kabuntikan mo ng mapatay. Hayop ka. Anak ng... Tuluyan kita eh. Tinatakot mo ko eh. Bakit ba? Pakilala mo. halos gigil na gigil at nagpipigil si Mang Edgardo habang hawak pa rin niya ang matigas nitong yanto na gustong gusto na daw niyang ipokpok. Kaya agad niya itong inusisa na kung ano ba daw kasi ang ginagawa nito unsa may madilim na sulok at hindi niya gusto ang ginagawa nitong pagpipiro. Naku. Pasalamat ka talaga dito. Hindi ako pasmado. Naku, kung nagkataon, wasak yung mukha mo. Pinigigil mo ako. Aray ko. Pinigigil mo ako. Aray. Makukulong ako sa ginagawa mo eh. Aray ko. Ano ba kasi ginagawa mo dyan, ha? Aray. Nag-rugby ka, no? Agoy. Tataman. Hindi. Kasi ano eh. Kuwan eh. Ano? Na yun pala, ito ay dahil noong may narinig siyang bumulong ng kanyang pangalan at una din ay inaakala itong multo. Nasa huli ay naalala niya na ang tanging nanay lamang niya ang may alam ng palayaw niyang ngalan. Diyos mio ka, Mang Lito. Kung nagkataon pala eh, pakakasuhan pa ng outside itong si Mang Edgardo. Ha? Anong kaso? Anong outside? Oo nga. Ngayon ko lang yata narinig yan ah. Ha? Outside. Kasi di ba pag ang krimen ginawa sa loob ng bahay, homicide. Syempre, mamamatay ka sa labas. Anong tawag doon? Outside. Agoy. Ang corny mo. Saang agency ka ba galing, ha? I-report kita. Ang baduy ng joke mo. Mag-retraining ka nga. Lipat ka sa may agency namin. Ipaparetraining ka namin sa hindi baduy na joke. Mas updated doon. Sa huli ay nagtawanan na lamang silang lahat habang inaalala pa ang ilang mga kabanata at mga biruan. Pero bigla silang natigilan dahil tinapik nito ang isa nilang kasama sapagkat bigla itong napatulala na dito ay dahan-dahan itong itinuro ang isang babae. Ang isang babaeng nakadamit ng makalumang kasuotang kulay puti habang nakalutang sa may tapat ng gusali ng Manila Post Office.
Uy mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento. Na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, ay pinutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po. Ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay. Mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating mas mahaba pang kwentong katatakutan at pagkukulitan. Dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, at ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat po muli. This is your one and only Kulas, your very own original daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out. Dala ng pagkataranta, ibinato pa nga daw nito sa may itaas ng puno ang hawak nitong tinidor at kutsara. Na siguro ay ika na lamang ng kapre sa kanya. Ay, gago yun ah. Ang sakit dun ah. Natuwa na nga ako sa kanya eh. Dahil hindi siya nagkakalat. Tapos binato pa ako. Dapat pala pinapakan ko na lamang yung lukulokong yun.